Ikinagalak naman ni Senator Risa Ontiveros ang pagbabawal ng palasyo sa POGO operations sa loob ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Ito'y kasunod ng mga ulat na maraming Chinese-operated POGOs dito ang pinagsasamantalahan at pinagkakakitaan pa umano ng mga dating opisyal ng economic zone. Paghihikayat ng Senadora, suportahan ang batas na magpapatibay sa POGO ban ng Pangulo. Magbabalita si Raymond Dadbaas. Nagpasalamat si Senador Risa Ontiveros sa Malacanang sa paglinaw na hindi exempted ang Cagayan Economic Zone Authority o CEZA sa POGO ban sa bansa. Ito'y kasunod ng direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Anti-Money Laundering Council o AMLA kung saan nabanggit na bawal din ang offshore interactive gaming sa CEZA. Sa pagsasara ng hearing hinggil sa mga POGO, lumabas na maraming Chinese POGO companies ang nag-operate sa CEZA na ginawa umanong gatasan ng mga dating opisyal sa nasabing economic zone sa Santa Ana, Cagayan. Nanawagan din si Ontiveros kay Executive Secretary Bersamin na pati ang mga online games sa mga casino-operated licensed casinos ay tuluyan na ding ipagbawal. Dahil lumabas din sa kanilang pagdinig sa Senate Committee on Women and Children hinggil sa POGO na maraming mga kumpanya ang nananamantala sa exemption gaya ng kumpanyang Nine Dynasty. Umaasa itong maglalabas din ng memoranda ang kalihim at tuluyan ng ipagbawal ang mga PAGCOR licensed casino sa pag-ooperate ng offshore gaming operations ng ilang mga kumpanya. Nanawagan din ang Senador sa Malacanang na suportahan ang mga anti-POGO bill na tinatalakay ngayon sa Senado upang hindi na umaasa sa executive order kundi batas na ang tuluyan ng magbabawal sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Pagtitiyak ito upang hindi na kailanman makababalik pa ang operation ng POGO sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.